Ating mahal ko ay magpapatuloy sa mga pinagpalang patotoo. At akin po pinagkakaloob ang buong pagkataon sa ating pong minamahal kapatid, ang ating beloved engineer, Brother Felix Peru. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Una po sa lahat, ako'y nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Isus. At ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal ginagalang ng Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Mama Dear, sa kanyang mga beloved children, sa kanyang buong sambayan. Magandang hapon po sa ating lahat, sa inyong mga kapatiran, sa mga baguhan, sa ating mga bisita. Maraming salamat sa pinakamamalapang Isus, maging sa pag-iingat niya sa amin na kami ay bumiyahe galing Maynila kanina, mga minamahal, upang aming makibahagi dito sa ginagawang banal na krusada dito sa Baguio City. At ako po ay nagpapabot din ng magandang araw sa lahat ng mga namumuno rito, sa mga beloved workers, sa mga kapatiran. Mga minamahal, kami po ay nakakilala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry way back 2003, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, bago kami nakakilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang buhay namin mga minamahal, napakagulo. 2001 kami nagpakasal ng aking beloved wife. Wala pang after 1 year, mayroon kami isang anak na babae. At nagkaroon ng gulo sa aming buhay, nagkahiwalay kami mag-asawa, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, panahon na yan, ang aking buhay, napakagulo. Bagamat ako ay isang empleyado, mga minamahal. Ako isang engineering manager sa isang food company sa Valenzuela. Alam niyo mga minamahal, sa buhay mag-asawa na hiwalay, napakagulo, walang katahimikan, mga minamahal. At noong mga panahon na yan, mga minamahal, wala akong ginawa. Pagka tanggap ko ng sweldo ko, takbo kung saan-saan, mga minamahal, hanggang sa ako ay nalulong sa kasino, mga minamahal. Naranasan ko 2 gabi walang uwian hanggat ako'y may pera. Ganyan ang buhay ko noon, mga minamahal. Hallelujah. Alam nyo, pagmula kami ay nakakilala, ang aking beloved wife na bautismuhan dito sa pangalan ng ating pinamamahal na Panginoong Jesus, October 15 ng 2003. Mga minahal, ako naman po nabautismuhan October 19, 2003, mga minamahal. Alam nyo, ang unang himala na nangyari sa aming buhay, dahil dito ay pinapangaral ng ating minamahal ginagalang na pastor, ang buhay natin ay babaguhin pag tayo tumanggap, nagpabautismo at naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung unang himala, mga minamahal na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung buhay na yung mag-asawa, na hiwalay for more than 2 years, mga minamahal. Yan po ang unang-unang inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, hanggang sa mga oras na to, kami ay magkasama ng aking beloved wife. At yung buhay ko noon, mga minamahal, na kung saan ako pupunta pagkatapos ng trabaho, pagkatanggap ng sweldo, punta ng casino, nightclub, kung saan bisyo ng lalaki, mga minamahal. Yan, pagmulang kami nakakilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ni pagpasok sa kasino, ni magtikip ng alak, mga minamahal, hindi ko na yun natikman hanggang sa mga oras. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito ay patunay, mga minamahal, kung bakit hanggang ngayon, 21 years na kami sa paglilingkod, magto-21 maglilingkod sa ating pinamahal, kung bakit kami nagtagal dito sa gawain na to. Dahil totoo, ang ipinapangaral ng ating minamahal ginagalang na pastor, na ang Diyos dito ay totoo. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kami po ay na-save dito sa gawain ito, mga minamahal. Dahil yung aking beloved wife, pamula doon sa napakalakas na katawan, nagtatravel kung saan may sariling negosyo, mayroon sariling sasakyan. Dumating mga minamahal, 2003, pagtawag ng ating pinakamamahal na Jesus. October 2, mga minamahal, birthday niya. Halos hindi na niya kayang pumunta sa CR, binubuhat na lang. Nanghihina siya, nanlalambot, mga parang sinasabi nila na nauupos na kandila. Alam niyo mga minamahal, October 15, naalala niya, dahil noong mga panahon na yan, hindi na siya mapakali sa loob ng aming bahay, kung saan na siya nagpapalipas sa ibang kwarto, sa baba, sa taas, mag-isa opisina namin pupunta ron, para lang magkaroon siya ng kapayapaan, mga minamahal. Pero alam niyo mga minamahal, pamula yung nabautismuhan, yung kayang karamdaman dati na halos masasabi natin mga minamahal, nasa bingit na ng kamatayan. Nung siya po ay nabautismuhan, mga minamahal, unti-unti, nagkaroon siya ng lakas. Hallelujah, ng kanyang pisikal na pangatawan. Nagkaroon ng kagaanan ng kanyang pakiramdam. Pero hindi yan mga minamahal
ang katapusan ng kanyang paghihirap. Mahabang panahon, mga minamahal, ang kanyang naranasang paghihirap. Hanggang sa aming patuloy na pagdalo, mga minamahal, maalala ko, December ng 2003, kami po ay nasa Amoranto. Sa kanyang karamdaman, mga minamahal, dahil halos hindi na siya makagulapay, hindi na siya halos makalakad. One Sunday, mga minamahal, sabi niya, sweetheart, hindi ko na kaya, umuwi na tayo. So wala akong magawa, mga minamahal, dahil talagang pagtitingnan mo ang aking beloved wife sa panahon na yon, anytime pwede siyang kuhanin ng ating pinakamamalaking Jesus. So umuwi kami, hindi pa namin tapos ang banal na gawain noon, that was Sunday, mga minahal. Pero bago kami umuwi, kami po ay dumuhan sa isang hospital sa Maynila at siya po ay na-work up, siya po ay tinest ng isang doktor. At alam niyo mga minamahal, ang sabi ng doktor na panahon na yan, maging ako na espesyalista, mga minamahal, sabi ng doktor, hindi ko alam kung ano talagang karamdaman mo. Pero isa sa kanyang mga hinala, mga minamahal, dahil sa kanyang pag-work up sa aking beloved wife, mga minamahal, sabi niya, yung mga internal organs mo, unti-unting lumiliit. At alam niyo, ang suggestion ng doktor na yun nung hapon na yun, para masigurado kung ano talagang karamdaman ng aking beloved wife, magpa-admit ka. Pero hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Walang available na room nung panahon na yan, kaya kami umuwi. At alam niyo, mga kinabukasan, ang aga-aga pa lang, siguro wala pang 7 o'clock, tumawag na yung sekretary ng doktor. Sabi niya, bumalik kayo sa hospital ngayon din. Dahil ang karamdaman mo, anytime pwede kang mamatay. That was 2003, mga minamahal. 2024 na po ngayon. At alam niyo, mga minamahal, ang sabi ng aking beloved wife, dahil yung aking paglilingkod from October na nasave po kami, hanggang sa December, 3 months, mga minamahal. Mga ganitong patotoo, mga minamahal, aming naririnig. Ang daming mga ibang sari-saring mga patotoo. Pamula sa bingit ng kamatayan, sa anumang mga problema. At alam niyo, mga time na yun, tumawag yung sekretary na yan, sabi niya, pumunta kayo sa hospital. Pero sabi ng aking beloved, ba't mahina na siya noon, mga minamahal? Ang sabi niya, hindi tayo babalik sa hospital. Ang sabi niya, pumunta tayo sa pastoral house dahil everyday nagkakaroon ng puri. Pagpupuri sa ating pinakamamalis tayo makipag-join. Ginawa namin yon, mga minamahal, pamula nung December ng 2003. At hindi madali, mga minamahal, sa aking beloved wife ng kanyang karamdaman. Nagpatuloy yon hanggang sa hindi na talaga siya makagulapay. Dumating na sa pagkakataon, mga minamahal, yung kanyang eyeball na lang sa kanyang buong katawan ang gumagalaw. Pero alam niyo, mga minamahal, ng panahon na yun, bagamat ramdam ng aking beloved wife na siya po ay anytime pwedeng mamatay. Pero siya ay nanampalataya. Kasi tinuturo ng ating minamahal ginagalang na pastor na ang Diyos dito ay buhay. Manampalataya ka lamang. At alam niyo, yan ay naging buhay namin hanggang sa tandaan ko, mga minamahal, ang aking beloved wife, kung kumain noon, konti na lang, isang kutsara, sinusuka pa. Kung matulog 2 oras, magaling na yon. At dumating ng December 2004, mga minamahal, sa dami na naming narinig ng mga patotoo, na ang isang pwedeng magpagaling sa ating pinamahal, tayo mag-ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, mga minamahal, December 2003, bagamat ang aking beloved wife noon, mahirap siyang bumiyahe dahil sabi niya, pag natagtag lang ng konti, kahit sa sasakyan lang, yung kanyang puso parang hinihiwa. Ganon daw kasakit, mga minamahal. Pero ang layo ng aming bahay, pamula sa Antipolo hanggang sa Pampanga, mga minamahal, na pastoral house noon, halos 80-90 kilometers away. Pero alam niyo, mga minamahal, kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus, kami po ay nakarating sa Pampanga. At alam niyo, mga minamahal, yung fasting house natin sa Lunak sa Pampanga, dahil masyadong memorable sa amin yan, mga minamahal. Dahil sa mga makasanlibutan, ang takbuhan nila is hospital. Sa atin, mga minamahal, na nakakilala na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, by faith, mga minamahal, doon tayo sa bahay ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At alam niyo, mga minamahal, nag-stay kami ng December, Christmas at saka January, doon kami nag-celebrate ng Christmas at New Year. At sa mga panahon na yan, mga minamahal, ang beloved wife, nandun lang sa susulok ng isang part ng pastoral house natin na talagang halos wala na siyang buhay, mga minamahal. Na ang sabi nga niya, hallelujah, sa panahon na ito, kinukwento na niya, mga minamahal, yung mga pinagpipray niya sa ating pinakamamahal na Jesus.
Dahil noon, mayroon kaming 3 years old na anak na babae. Hallelujah. Nang sabi niya, mahal na Panginoon, napakalit pa ng aming anak. Ang gusto ko, tugunin mo. Let's go. Buhayin mo pa ako, mahal na Panginoon. At aking anak, alalayan ko hanggang sa kanyang pagtatapos, sa kanyang pag-aaral, hanggang sa sila'y lumaki. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Dahil noong 2003 na yan, kung iisipin mo, ako mismo, na personal na kasama niya, hindi mo aakalain mga minamahal, na hanggang ngayon, ang aking beloved wife ay buhay. God, hallelujah, 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 hallelujah. Alam niyo mga dumahan, mapagkakataon talagang mahirap. Naawa ka sa aking beloved wife. Minsan nga ako'y napagbantaan pa ng aking bayaw, yung kanyang kapatid na lalaki, na sabi niya, kung ano man mangyari sa aking kapatid, ikaw mananagot sa akin. Pero alam niyo mga minamahal, sa tagal namin, siguro mahigit 1 year na kami naglilingkod dito. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala dahil aming Diyos na sinasamba ay buhay at totoo. Amen. Praise God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sila mangusig sa amin, mga minamahal, sa paglilingkod namin. Dumaan mga panahon, ang aking beloved kinahabagan ng ating pinakamahal sa walang medisina, walang hospital, walang doktor. Mga yun. Ang aming pinanampalatayaan lamang at pinaniwalaan na ang itinuturo ng ating minamahal ginagalang pastor ay totoo. Totoong Diyos na buhay, mapaghimala, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, 2005, 2006, mga minamahal, kinahabagan ang aking beloved yung dati. Hindi siya makapagbiyahe. Pag nagbiyahe man siya ng maiksi, mga minamahal, yung kanyang puso, yung kanyang hininga, mga minamahal, yan po ay hinahabol niya. Dahil mga minamahal, ayon sa kanyang mga patutuo at aking nakikita, dumating mga minamahal ang pagkakataon na yung kanyang hininga, mga minamahal, halos hindi na niya makuhang huminga, mga minamahal, yung kanyang hininga na manggagaling sa tiyan, wala na yun. Dito na lang sa kanyang bibig, mga minamahal, para lang makahinga. Minsan, mga minamahal, dahil sa pagkawala ng hininga, matagal na wala siyang mahigop na hangin, siya po ay natutulog na lang. Pinapatulog siya at ang ating pinakamamahal na po Jesus. At alam niyo mga minamahal, paggising niya, yung kanyang paghinga, nandun na naman. Pero yung pagkaramdaman, nandun pa rin, mga minamahal. Pero alam niyo, napakabuti ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah sa buhay natin. Ito lang ang sa ating mga baguhan, mga minamahal, ang inyong nadaluhan ay totoo. Kayo ay maniwala, manampalataya. Hindi kami magtatagal dito. Kami, magto-21 years na kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Bakit kami nag-stay dito? Bakit kami bumibiyahe na napakalayo? Galing pa ko ng Antipolo, mga minamahal hanggang dito. Bakit kami nagpupunta rito, mga minamahal, upang ibahagi na ang Diyos na ating sinasamba dito ay totoo. Mapaghimala, mga makapangyarihan, mga minamahal. So ang aking beloved ay 2005, 2006, siya po yung nakakabiyahe. Kaya kung dati mga minamahal, pag siya ay nahangin lang ng kaunti, kahit nakasarado lahat ang mga bintana ng mga pinto, siya po ay giniginaw. Mga minamahal. Pero alam nyo, 2005, 2006, nakarating po kami rito ng Baguio, malamig. Pero ang aking beloved wife, sa layo nito, ang ating dakilang Diyos kami ba'y pinutubay. Nakarating kami sa iba't ibang mga krusada. Maging sa Laguna, Cavite, Batangas, mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, dumating na naman isang pagsubok sa amin. Pagsubok at pagpapala ito mga minamahal. Dahil 2007, mga minamahal, bagamat ang aking beloved wife na panahon na yan, halos hindi pa siya makagulapay. Hindi pa siya makalakad, hindi siya makaupo, hindi siya makapagsalita ng matagal mga minamahal. Dahil yung kanyang paghinga, kinakapos, sinisave niya yan para siya makahinga. Kasi pag napagod siya mga minamahal, hindi na siya makahinga. 2007, mga minamahal, bagamat mayroon na kaming isang anak na babae, mga minamahal, okay na. Sa kalagayan ng aking beloved wife, maligtas lang siya, mabuhay lang siya, okay na sa akin mga minamahal. Pero ang ating dakilang Diyos napakabuti. Dahil hindi tayo pababayaan, hindi tayo pagkakaitan ng mga biyaya at pagpapala sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, ang aking beloved wife ng panahon na yan, siya po ay nagbuntis. Sa kahimalat kaparaan ng aking pinakamamahal na hindi po pwede talaga siya mga. Pag titignan mo siya sa kalagayan niya noon, hindi siya pwedeng magbuntis mga minamahal, at lalong hindi siya pwedeng manganak. Pero ang ating Diyos, napakapangyarihan mga minamahal. 2007, December, siya po ay nagluwal ng isang batang lalaki.
At hanggang sa ngayon, mga minamahal, siya po ay kasama ko na ang lakas ng pangatawan, magandang pangatawan, mga minamahal. Amen. At alam niyo, walang medisina, walang gamot. Ang aking beloved wife na kung noon naglilihim mga minamahal, yung kanyang suka, pag nagsuka siya mga minamahal, pag tinamaan yung kanyang damit, mga minamahal, ito po'y nabubutas. Kaya nung mga anak siya, mga minamahal, bagamat tayo, nasa pananampalataya, bilang tao, mga minamahal, kinakabahan din ako, baka mamaya ko, anong mangyari sa aking beloved baby boy, mga minamahal. Pero alam nyo, dahil sa one accord, nung bago siya manganak by cesarean, dahil hindi siya pwede sa normal, sa kanyang kalagayan, nagfasting mga minamahal ang ibang mga beloved workers. At alam niyo mga minamahal ang aking beloved wife, bagamat dumanas siya sa paghihirap pa rin, na halos doon pa rin sa kanyang recovery rin, halos mamatay na rin uli siya sa kanyang cesarean. Pero alam niyo mga minamahal, ang Diyos pag nagbigay ng regalo sa atin, perpekto. Bagaman may Praise God. pagsubok, Hallelujah. pero mga minamahal, pagpapala rin. Dahil ngayon mga minamahal, ang beloved baby boy, siya po ay magsi-17 years old. Hallelujah sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal, hindi natapos doon. Pagkatapos ng mga anak, yung dating nakakabiyahe, nakakarating sa iba't ibang lugar noon mga minamahal, yan po ay nawala uli. At kung anong karamdaman nyo noon kami nakakilala dito, 2003, lalong mas malala mga minamahal. Dahil noon, pagkatapos na lumabas ng hospital, hindi na siya pwedeng makabiyahe uli. Dahil yung kanyang hininga, halos talagang wala. At matagal din yun mga minamahal. Pero alam nyo, sa aming napapakinggan ng mga patotoo, katulad nito mga minamahal, sa ating mga baguhan, huwag niyong isipin na ang mga patotoo ay gawa-gawa. Ito ay totoong nangyari sa aming buhay, mga minamahal. Kaya namin ibinabahagi ito sa inyo, mga minamahal, para kayo rin ay maligtas, magkaroon ng himala sa inyong kanya-kanyang buhay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kung hindi lang siguro 20 times, 30 times ang aking beloved wife, kunin ang kanyang buhay, mga minamahal. Pero wala kaming ibang pinanampalatayanan na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay totoo, mga minamahal. God, hallelujah. Hallelujah. Totoo ang ating pinakamamahal sa ating minamahal ginagalang na pastor sa kanyang ipinapangaral. Basta tayo ay manampalataya, maniwala na ang Diyos ay totoo, mga minamahal. God, hallelujah, hallelujah. 21 years, mga minamahal, ang aking beloved wife. Sa ngayon, mga minamahal, yung dating hindi makapirma. Yung kanyang ballpen lang, mga minamahal, na kanya iguguhit, hindi pa niyan matanganan ng matagal. Pero alam niyo, mga minamahal, sa tagal namin paglilingkod, hanggang sa mga oras na to, ang aking beloved wife ngayon, mga minamahal, hallelujah, siya po ay nagkakaroon, may gift na ibinigyan na ating pinakamamahal, siya po ay nakakapag-drawing sa canvas, baging sa mga bags, yung dati, mga minamahal, hindi niya matanganan, ngayon brush ang hinahawakan niya. Yung brush na malalaki ngayon, mga minamahal, at inuubos niya ilang oras. Yung dating hindi halos makapagsalita, ilang segundo lang, mga minamahal, pag siya magsalita ngayon, mga minamahal. Kung siya ay mag-paint, ubusin na ilang oras. At alam niyo, siya rin po ay marunong magtahi, mga minamahal. Minsan, yung mga may kapatiran tayo sa social media, ang aking bilay, tinatahi niyo ang kanyang mga damit. Dati, mga minamahal, halos hindi na siya makagulapay. Pero ngayon, mga minamahal, iba yung kalakasan. Dati, 2 oras lang ang tulog. Ngayon, mga minamahal, yung ibang, hindi na siya halos din makatulog, mga minamahal, sa dami niyang mga dapat gawin. Hallelujah, dahil sa kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal sa kanya, mga minamahal. 20 years ago, mga minamahal, ang aking beloved wife ngayon, pamula kami ay nakilipat sa aming bagong bahay, mga minamahal. Actually, mga minamahal, yung paglipat namin sa bagong tahanan namin, isang himala, mga minamahal. Dahil doon sa lumang bahay namin, although matagal na kaming naglilingkod dito, kami po ay laging nagsasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko siya nakitaan, mga minamahal, yung matagal siyang nasa labas. Na kung ano-anong ginagawa, nag-garden, kasi may garden din kami sa lumang bahay. Hindi niya magawa yun. Nagtatagal din sa sala, hindi rin niya magawa, mga minamahal. Pero alam niyo, napakabuting at pinamamahal na Panginoon Jesus, sabi ko nga, may pagsubok man, pero may mga biyaya, may pagpapala rin, mga minamahal. Sa mga nagtitiis, talagang totoo yun, mga minamahal. Tayo ay magtiis at magtiwala sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus at isang araw sa ating paghihintay, mga minamahal. Ang aking beloved wife ngayon, bagamat ang kwarto namin nasa 2nd floor, ngayon, mga minamahal, nakakababa na siya. Dati hindi siya nakakapagluto. Ngayon, mga minamahal, siya nag-i-instruct sa mga kasama na ay magluto, nakakapag-garden na siya, nakakababa na siya sa aming tahanan.
Bagamat hindi ko siya kasama ngayon, mga minamahal, pero alam niyo, mga isa lang masasabi ko, ang ating Diyos na sinasamba dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ipinapangaral ng ating minamahal ginagalang na pastor, mga minamahal, totoo, sa ating mga kapatiran, sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita, mga minamahal, huwag kayong umuwi nang hindi nagpabautis sa pangalan ng ating pinamamahal na Jesus. Hallelujah. Dahil yan po ang ating, hallelujah, gate pass, mga minamahal, para tayo ang magkamit ng mga biyaya at pagpapala sa ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo, mga minamahal, isa pa ang aking pasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa aming paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sa karamdaman ng aking beloved wife na napakatagal, mga minamahal, sa aming paghahantay. Pero talagang kami ipinili ng ating pinakamamahal na Jesus. Katulad ninyo, mga minamahal, sa ating lahat na nandito, tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Jesus. Bakit, mga minamahal? Kung noon, hindi kami pinili ng ating pinakamamahal na Jesus, maging baka yung aming negosyo na itinayo ng aking beloved wife, nagastos na lahat yan, nawala na yan lahat dahil sa pagpapagamot sa doktor sa ospital. Pero alam nyo, mga minamahal, iba ang plano ng ating pinakamamahal na Jesus sa atin. Sa amin, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, yung negosyo namin, habang may karamdaman ng aking beloved wife, hindi rin ako makapag-concentrate sa trabaho. Hindi niya pinabayaan. Hanggang sa mga oras nito, mga minamahal, yung aming company, mga running ng 27 years, mga minamahal ng ang biyaya. Patuloy na po nagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagpalang patotoo.